Okay, so purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa at sa magandang pagkakataon na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon upang patuloy nating pag-aralan itong material natin na regarding about the Bible Unpacked, itong comprehensive Bible study series. Sa ating pong pag-aaral, itutuloy natin po yung pag-aaral natin about faith and hope. Last time, we talk about yung how is it really for us to have hope in the Lord. But today we will be talking about the importance of hope. Bakit ba napaka-importante na magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng ating Panginoon? Last time na pag-aralan natin yung importance of faith. Ngayon naman, titingnan natin bakit napaka-importante na magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. Alam natin mga kapatid, no, na isa sa mga nagsisilbing paalala sa atin o nagbibigay pagpapala sa atin bakit kailangan natin na magkaroon ng pag-asa is because madali tayong mawala ng pag-asa sa ating buhay, no? Dahil sa dami po ng mga pinagdadaanan natin, ng mga pagsubok, mga bagay na nagbibigay kahirapan sa ating mga buhay, sometimes ito ay nagbibigay sa atin upang mawalan tayo ng pag-asa. Kaya napaka-importante na malaman natin yung importance ng pag-asa, the importance of hope, at saan tayo huhugot o kukuha ng pag-asa. At last time, we talk about how important it is for us to have hope in the Lord at sa mga bagay na alam natin na ito po ay makakatulong sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay. So, one of the most important thing na sinabi dito sa ating pong material today is that hope is vital for faith. Didiscusan natin last time, no, kung bakit napaka-importante po yung hope when it comes to faith, no? And when it comes to faith, when it comes to our hope. Alam natin, sabi nga natin, paulit-ulit ko sinasabi na napaka-importante po na magkaroon tayo ng faith and hope. Now, kung pag-aaralan nga natin itong dalawang ito, makikita natin na may kinalaman ang isa sa isa't isa, no? Na hindi natin siya pwedeng paghiwalayin kapag tayo ay mayroong pag-asa, ito ay nagpapatibay palalo sa ating pong pananalig at kapag tayo po may pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, alam natin ito ay nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. Kaya dito natin makikita sa ating pong lesson today, one of the most important thing for us to understand regarding the importance of hope is that sabi dito, hope is vital for faith. Napaka-importante daw po, no? Para magkaroon tayo ng pananalig, napaka-importante na dapat magkaroon tayo rin ng pag-asa. Kasi yung hope is vital, kinakailangan o sabi nga natin is so necessary when it comes to our faith. Now, sabi dito sa Colossians 1 verse 5, no? Sabi dito si Paul, nung siya sumusulat sa mga mananampalataya sa Colossae, dito sinabi niya that your faith and love have arisen from the hope laid up for you in heaven, which you have heard about in the message of truth, the gospel. So dito, kung titingnan natin na pag-aaralan natin yung context nitong Colossians chapter 1, matatandaan natin that sumusulat si Paul sa mga mananampalataya noong mga panahon na yon at siya'y nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos kapag inaalala niya yung mga mananampalataya sa Colossae pagdating sa kanilang pananalig at sa kanilang pagmamahal, no, sa isa't isa. Kung paano lumalago sila sa kanilang pananalig at ganun din naman lumalago sila sa kanilang pagmamahal sa isa't isa. Kaya dito makita natin sa verse 5 na kinokomment niya yung mga mananampalataya sa presensya ng ating Panginoon at siya'y nagpapasalamat sa kanilang buhay dahil nandun yung kanilang pananalig at yung kanilang pagmamahal na lumalago na kinakailangan, sabi nga natin, pagdating sa isang assembly or sa isang iglesia. So dito sabi niya, sinabi ni Paul that your faith, yung kanilang faith daw at ang kanilang pagmamahal have arisen from the hope laid up for them in heaven. So makikita natin dito hope is so vital pagdating sa faith is because sinabi dito ni Paul that yung kanilang pananalig daw ay ang pinagmula nito ay yung kanilang pag-asa na nagmula sa kalangitan. Okay? Na ang itong pag-asa na ito na nagmula sa kalangitan ay kanilang narinig, no, sa pamamagitan ng mensahe
ng katotohanan at yung mensahe ng katotohanan na yan ay dulot ng ebanghelyo or the gospel. So doon natin makikita mga kapatid how hope is so vital when it comes to our faith, no? Para patuloy tayong magkaroon ng pananalig, dapat ang nagpapatibay pa rin sa ating pananalig ay yung magkaroon tayo ng pag-asa, no? At ito ay nagdadala sa atin upang patuloy tayong magkaroon ng pag-asa sa ating Panginoon. So yung faith natin ay nagbubula sa ating pag-asa at itong pag-asa na ito ay nagbula sa kalangitan noong narinig natin yung mensahe ng ebanghelyo o yung mensahe ng katotohanan. At dito natin makikita mga kapatid yung importance ng ating faith. At the same time, yung paano po yung pag-asa natin ay may kinalaman sa ating pong pananalig sa ating Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante nga talaga yung magkaroon tayo na lumago tayo hindi lang sa faith, sa ating pong faith at sa ating pong hope. But at the same time, how important it is for us to grow when it comes to the message of truth, no? Kaya nga napakaganda yung lumalago tayo sa pagbabasa ng ebanghelyo dahil itong ebanghelyo na ito, kapag ito'y naririnig natin at pinag-aaralan natin, hindi lang ito nagpapatibay sa ating pong pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos, kundi ito po rin ay nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa, upang ito po ay magdala sa atin upang lalo pang magkaroon ng pananalig sa ating Panginoon. So may kinalaman talaga yung hope when it comes to our faith because hope is so vital for faith. Kung walang hope, I believe that faith cannot really stand by itself. No? Kailangan na may kaakibat na pag-asa. Kaya yun ang makikita natin sa Hebrews chapter 11:1, no? Nung dinefine nga nung writer, nung manunulat ng Hebreo, kung ano ang pananalig, sabi niya, now faith is being sure of what we hope for. So doon natin makikita na yung ating pananalig ay ang pananalig natin ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, no? Now faith is being sure, no? Ito yung nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan ng mga bagay na nagbigay pag-asa sa atin. Kaya hindi mo nga talaga pwedeng paghiwalayin mga kapatid yung hope when it comes to our faith and faith when it comes to our hope, no? Kasi yung pananalig natin ang nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan sa mga bagay na nagbibigay pag-asa sa atin. At yun din naman daw, sabi doon, being convinced, no, of what we do not see. May mga bagay na hindi pa natin nakikita mga kapatid na ating pinanghahawakan na nagbibigay sa atin ng pag-asa at pananalig. Yun yung mga pangako ng ating Panginoon na hindi pa natin lubos na tinatamasa, no? At ito po ay ating makakamtan lamang pagdating ng ating Panginoon, no? Kapag nakumpleto na po yung plano at yung purposes ng ating Panginoon pagdating sa second coming ng ating Panginoong Hesukristo. So sinabi dito that the hope Christian have is not a groundless longing. Hindi lang ito parang longing or parang sabi nga natin, no, hope is not a wishful thinking. Yung para bang nag-aasam ka lang na walang basihan yung inaasam mo. But then when we talk about our hope, it is based upon having assurance and guarantee. Sabi nga nun sa last lesson natin, no, nagkakaroon tayo ng assurance, ng garantiya na sabi nga natin pagdating sa ating pong pag-asa dahil ito'y nakasalalay hindi po sa mga anumang bagay kundi ito'y nakasalalay lalo tigit sa lahat sa ating Panginoon Diyos at ganun din sa kanyang mga salita. So it is not a groundless longing na walang basihan na na mga bagay na gusto nating na ninanais natin o minimithi sa ating buhay, no? Na may mga bagay na ating minimithi na walang basihan, no? Kapag ganun yung klaseng pag-asa natin na walang basihan, I believe it is a dead hope. But then ang sabi ng salita ng Panginoon, yung ang hope ng mga Kristiyano o ng mga anak ng ating Panginoon, it is a living hope. It means it is based upon the foundation of the word of the Lord, no? Ito po'y nakabase kung sino ang ating Panginoon Diyos. Kaya yung hope of Christian
have is not a groundless longing but a confident assurance. Kaya nga yun napaka-importante, no? Nagkakaroon tayo ng confidence at yung confidence na yan ay nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng kasiguraduhan. Kaya yung hope natin ay may kasiguraduhan, mga kapatid, no? May garantiya at itong garantiya at kasiguraduhan na yan ay nagbibigay sa atin ng kumpiyansa o ng confidence para lalo pang magpatuloy, no? Bagamat may mga bagay na pumipigil sa atin, nagpapahirap sa atin, but then kapag meron tayong pag-asa, ito ay nagdadala sa atin upang magpatuloy at patuloy na manalig sa ating Panginoon. Such hope stimulates and supports ongoing faith. Ibig sabihin, yung ganong klaseng pag-asa ang nag-i-stimulate, no, sa ating pong faith. Ito ay nagsusupport sa ating pong faith, no? Kaya nga napaka-importante na yung faith natin ngayon kailangan may kaakibat na pag-asa, mga kapatid, no? Kasi yung hope natin ang nag-i-stimulate, no, at nagsusupport sa ating pong ongoing faith. At ganun din naman, which has as its focus that for which believers hope. Kaya doon naman natin makikita yon, no? Yung nagsusupport ng ating faith at yung ating hope, at yun namang makikita natin dito, no? Ito'y nagsisilbing parang focus natin pagdating sa ating pong pag-asa when it comes to our faith that is based upon on the assurance, no, yung confidence na kahit hindi natin nakikita yung mga bagay na ipinangako pa ng ating Panginoon sa ngayon, but then nandun yung patuloy pa rin natin pinanghahawakan yung mga pangako na yan until the time that it will be given to us by the Lord, no, at the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. So unang importance ng hope is that hope is so vital para sa ating pong pananalig at pananampalataya. Kailangan mayroong hope, no, for us to continue to have faith in our lives, no. Kaya napaka-importante na meron tayong hope at the same time faith in our lives. So hope helps us to remain firm. Ito raw po ay para tayo manatili na matatag sa ating pong buhay, no, for us to become firm in our lives as believers in the Lord. Ang nakakatulong sa atin upang patuloy tayong maging matibay, maging matatag ay yung ating pag-asa, no? Kapag meron tayong pag-asa, ito ay nagbibigay palalo sa atin ng katatagan, no, upang patuloy na manalig. Ito ay nagbibigay sa atin ng katatagan upang patuloy na magpatuloy sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. So, sabi po sa Hebrews chapter 6 verse 19a, no? Sabi dito, sumusulat uli yung writer ng Hebreo sa mga mananampalataya. Sabi niya, we have this hope as an anchor for our souls, firm and secure. So alam natin mga kapatid, no, dito inilalarawan nung sumulat ng Hebrew yung pagdating yung ating pag-asa na ito'y nagsisilbi daw at sinasabi niya dito na ito yung nagiging anchor o yung angkla ng ating pong buhay o angkla ng ating kaluluwa, na itong angkla na ito ng ating buhay, which is yung pag-asa natin, is firm and it is secure. Okay, ito'y matatag at hindi naaantig, no? Ibig sabihin natin hindi ito na bumibigay, no, pagdating ng may mga bagay na tayo po ay nasishaken sa ating buhay, no? Maraming mga bagay na nagbibigay sa atin, no, for us to be shaken, no? But then when we have this hope in our lives, no, ito'y nagsisilbing angkla ng ating pong buhay, na bagamat may mga shaking na nangyayari sa ating buhay, no, characterized ng mga bagay na ating pinagdadaanan, ito'y patuloy daw nagbibigay sa atin ng katatagan, no, at ng being so secure, no, in our faith in the Lord, not only in our faith but also in our hope with our God. So napaka-importante doon kasi yung hindi lang ang pag-asa natin ay napaka-importante, that is so for us to have faith, but also itong pag-asa na ito ang tumutulong sa atin upang patuloy tayong manatiling maging matatag sa ating pong buhay, no? At alam natin mga kapatid, yung pagiging matatag natin, yun yung may kinalaman sa ating pong pananalig at pananampalataya.
At ang nagsusupport niya, nag-i-stimulate nga, sabi nga natin, nung ating pong pananalig na yan ay yung ating pag-asa sa ating Panginoon. Ito ay nagsisilbing, sabi nga natin, pundasyon ng ating buhay. No? Ito ay nagsisilbing angkla ng ating buhay para maging matatag tayo at maging secure sa ating pong buhay sa pang-araw-araw nating mga pinagdadaanan. Sabi dito, the reference is to the hope that comes from God's promise to Abraham. So dito natin makikita no nung binanggit ito nung writer nung Hebrew sa Hebrew 6, may kinalaman ito sa mga pangako ng ating Panginoon pagdating kay Abraham. No? At alam natin mga kapatid na itong verse na ito ay may reference doon sa pag-asa na nagmumula daw sa pangako ng ating Panginoon Diyos na ibinigay niya kay Abraham as applied to all God's people in regard to their salvation. No, so dito natin makikita na kung paano naging napakatatag ng ating pong salvation, ng ating pong kaligtasan sa ating Panginoon. No? Doon natin makikita na yung salvation na yan is so firm and secure. At doon natin makikita na with regards to the promises of our God. Na yung hope na yan ay are coming, sabi doon, that comes from the promises of the Lord, no? Na ito'y binigay hindi lamang po sa kay Abraham, kundi sa lahat ng mga nilalang ng ating Panginoon Diyos. At kasama na po tayo dito, no? Kaya makikita natin dito yung kung paano na yung ating pong pag-asa ay nakakatulong sa atin upang maging matatag po sa ating pong pang-araw-araw na buhay, lalo tigit sa lahat sa mga patungkol sa ating buhay bilang Kristiyano at sa mga bagay na ating ginagawa po bilang mga anak ng ating Panginoon. So one thing also that talks about the importance of our hope in the Lord is that sabi dito, it further weighs hope, no? Further weighs hope is important for living the Christian life. Yung para bang yung paano natin makikita yung important ng ating pag-asa, no? When it comes to our everyday living, when it comes to our Christian life, no? Doon natin makikita na napaka-importante ito sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, no? Na kapag tayo po ay merong pag-asa at ito po ay patuloy na lumalago, no? Napaka-important 'yon sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pong buhay na Kristiyano. So, isa dito makikita natin sa Romans chapter 12 verse 12, be joyful in hope, patient in trouble, and persistent in prayer. So, napakarami pong mga bagay na tinawag ang Diyos sa buhay natin, no? Sabi niya doon, unang tawag ng Panginoon, yung unang calling ng Panginoon Diyos sa buhay natin is to be joyful in our hope. No? So kasi napaka-importante na itong ating pag-asa mga kapatid ay nagbibigay hindi lamang sa atin ng katatagan for us to be secure but also to be joyful in our everyday lives. No? Kahit sabi nga natin no, may mga bagay na nagbibigay sa atin ng kalungkutan o mga bagay na sabi nga natin na parang nagbibigay sa atin ng mga bagay na hindi maganda, no? But then, ang napakagainam at napakaganda po pagdating sa ating pong hope o yung ating pong pag-asa sa ating Panginoon, it makes us more to be joyful, no? We are to be joyful in our hope. So, ibig sabihin, yung joy natin ay nakasalalay din sa ating pag-asa sa ating Panginoon. At kapag may pag-asa sa tayo, ito po ay nagdadala rin sa atin upang magkaroon tayo ng joy o kagalakan sa ating mga puso. Kaya unang-unang binanggit dito ni Paul no, sa Romans chapter 12 verse 12 is to be joyful in our hope in the Lord. Second thing, sinabi niya to be patient in trouble. No? So napaka-importante yung pag-asa when it comes to our troubles. No? Because when we have hope, kapag meron tayong pag-asa, ito ay nagdadala sa atin to be patient in everything, no? Kaya nga napaka-importante yung pag-asa natin pagdating sa mga troubles o sa mga bagay na ating pong pinagdadaanan sa ating mga buhay. Hindi lang po makikita natin yung kahalagahan ng pag-asa dito, kundi yung pag-asa na yan ay nagbibigay sa atin to be patient
in everything, no? And then third, na makikita natin dito that is so important in our Christian life is to be persistent in prayer. Now, I believe why we are praying is because our hope, makikita natin yung ating pag-asa, no? Nagdadala sa atin ito upang patuloy na hindi lamang na manalig, kundi ito'y nagdadala rin sa atin upang manalangin. No? Kasi yung prayer natin, it reveals our faith in the Lord. But I believe dun yung pag nagpipersist tayo, no, yung pag naging makita natin yung persistence natin sa ating panalangin, ay ito'y nagbibigay din sa atin ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos. No? Kaya nga, pag meron tayong mga bagay na ating pinagdadaanan, no, ito'y nagdadala sa atin upang patuloy na manalangin sa ating Panginoon. At yung panalangin na yan ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa ating buhay, knowing that God, hindi lang ang Diyos ay dumidinig, kundi ang Panginoon Diyos ay nagbibigay pagkapala sa ating mga panalangin. No, kailangan nga na when we are, yung hope na yan sa ating Panginoon Diyos, ito ay kinakailangan natin, no, para maging joyful tayo, for us to be patient in our everyday lives, no, pagdating sa mga troubles na ating pinagdadaanan. And at the same time, yung hope na yan din ay nagdadala sa atin para mag-persist palalo sa ating panalangin sa ating Panginoon Diyos. Sa 2 Corinthians 3:12 naman, sinabi dito ni Paul, since we have such a hope, we are very bold. No? Kaya nga, yung boldness, yung nagbibigay sa atin ng boldness, mga kapatid, yung ating pag-asa na binibigay sa atin ng ating Panginoon Diyos na dulot ng kanyang mga salita, no? Yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. So ito'y nagbibigay sa atin ng boldness sa lahat ng bagay, no? Maging bold daw tayo sa lahat ng mga bagay. And I believe that boldness, yung boldness na yan na kinakailangan natin, ito ay makikita natin kapag meron tayong pag-asa, no? Makita natin dito that since we have such a hope, na kapag meron daw tayong ganong klaseng pag-asa, ito'y nagbibigay sa atin para maging bold sa ating pong buhay bilang mananampalataya. Another thing sabi dito that why we can see na hope is so important in our everyday living as Christians. Sabi doon sa 1 John 3 verse 2 to 3, sabi ni John sa mga mananampalataya in those times, sabi niya, dear friends, we are God's children now, and what we will be has not yet been revealed. We know that wherever it is revealed, we will be like him because we will see him just as he is. And everyone who has this hope, focus on him, purifies himself just as Jesus is pure. So napaka-importante din dito, yung pagdating sa ating pong pang-araw-araw na buhay bilang Kristiyano, dito natin makikita kung paano na dapat daw magkaroon tayo. Sabi doon ni Paul, sabi dito ni John na everyone who has this hope, no? Focus on Him, focus on the Lord Jesus Christ. Purify daw natin yung ating mga sarili just as Jesus is pure. So, napaka-importante po yung pag-asa sa ating buhay, no? Kaya nga dito natin makikita na kung paano sinulat dito ni John that we are God's children now and what we will be has not been revealed. No? Although alam naman natin, ni-rebuild na rin naman sa atin kung ano yung mangyayari sa atin, no? Bilang mga anak ng Panginoon pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang unang sinasabi dito ni John na the very sure na mangyayari daw sa atin, no? That will be revealed at the coming of the Lord is that we know, sabi niya, at nagkakaroon siya ng kasiguraduhan dito, sabi ni John, that we know that whenever it is revealed, we will be like Him. Na alam natin na ang nagsisilbing pag-asa sa ating buhay, mga kapatid, ay yung pagdating ng ating Panginoon ay magiging kagaya tayo ng ating Panginoon. That we will be like the Lord, no? Because we will see Him just as He is. Doon natin makikita na kung paano nakita ng tao noong mga panahon na yon nung si Jesus ay natito sa lupa, ganun din naman ang makikita natin pagdating niya dito sa kanyang pagbalik na muli, no? That we will see him just as he is.
na kagaya ng mga tao na nakakita sa kanya ng mga panahon na yon. At ito'y nagbibigay pag-asa sa atin. Sabi niya that we will be like the Lord. Kung sino ang Panginoon, yun din yung ang nagsisilbing pag-asa sa atin, na kung sino ang Panginoon, yun din yung ating bagay na i-reveal sa atin, no? That we will be like the Lord, because we will see Him just like He is, no? At kung ano man yung mga bagay na makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo, yun din yung mga bagay na mangyayari sa ating buhay, no? At lalo tigit sa lahat, isa sa mga bagay nating makikita dito yung how our physical flesh will be changed into a glorified body, no? Doon natin makikita na nagsisilbing pag-asa sa ating buhay, na sabi natin na ito'y magdadala sa atin ng matibay na pananalig at pananampalataya, higit sa lahat looking forward, no, with hope on the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Kasi kapag nagkakaroon tayo ng ganung klaseng pag-asa sa ating buhay, na one time we will be like the Lord, no? Na kapag pagdating ni Lord ay magiging kagayan natin siya. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa upang magpatuloy, no? Yun nga yung kapag meron daw tayong ganung klaseng pag-asa, focus on the Lord, pinupurify daw, no? Sabi doon, no? And everyone who has this hope, focus on Him, purifies himself. No? Because sabi doon, just as Jesus is pure. If Jesus is pure, then we will become also pure in the sight of the Lord. No? Kaya doon natin makikita na kung sino ang si Jesus, yun din yung i-reveal sa atin. No? At yun yung nagdadala sa atin upang magkaroon tayo ng pag-asa sa ating Panginoon Diyos, upang parang ito'y magbibigay sa atin po mga kapatid, hindi lang ng pag-asa, kundi ito ay patuloy pang magpapatibay sa ating pananalig sa ating Panginoon, no? It helps us to purify ourselves, no? Kasi come to think of this, no, habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, may mga bagay na nagdadala sa atin upang magkasala sa ating Panginoon, no? May mga bagay na nagdadala sa atin makagawa ng mga hindi bagay sa patungkol sa ating Panginoon. Ngayon, kapag meron tayong ganong klaseng pag-asa na pagdating ng ating Panginoon, kung ano yung mangyayari sa ating buhay pagdating ni Jesus, ito ay nagsisilbing sa atin na parang nagsisilbing ito ng mga bagay upang ma-purify natin yung ating mga sarili, yung para bang ito yung nagdadala sa atin to be sanctified, no? Yung talagang hindi tayo ma-impluwensyahan o mga bagay na tayo po'y makakaapekto, upang hindi natin matamasahin yung mga bagay na mangyayari patungkol sa atin kapag na-reveal na ang ating Panginoon, no? Kaya nga ito yung pag-asa na ito na magiging kagaya tayo ng Panginoon, the way He is, the way we see Him. Ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa upang patuloy tayong lumakad ng may kabanalan, no? May lumakad ng may kalinisan sa ating mga puso, no? Upang sabi nga natin, no, so that we will not fall, no, from where we are, and so that we will be able to prepare ourselves, no, doon sa ating pagsalubong at pag-meet natin sa ating Panginoong Hesukristo. So napaka-importante yung hope natin, no, upang patuloy tayong magpatuloy, hindi tayo tumigil para ang ating buhay ay maging consecrated pa sa ating Panginoon, no? At maging sabi nga natin, karapat-dapat tayo upang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. So sabi dito, note the depressing flight of a lack of hope. Ano bang nangyayari sa isang tao kapag nawawalan siya ng pag-asa? Si Job, inilarawan niya, especially, di ba, alam natin kung ano yung mga pinagdaanan ni Job sa kanyang buhay, no? Dito natin makikita sa Job chapter 7 verse 6, dito natin makikita how depressing ang isang tao kapag nawawalan siya ng pag-asa. At inilarawan ito ni Job na parang nakita niya yung kanyang buhay. Sabi niya, my days go faster than a weaver's tool. 'Di ba, noong mga panahon na 'yon, no, kapag nagwi-weave tayo ng mga panahon na 'yon, kapag sila ay nagwi-weave, gumagamit sila nung parang makina, no?
na ito ang kinakailangan, no, para gumawa sila ng mga bagay na yon, no, yung mga kapag nagbibib sila. So nakita niya yung kanyang buhay, yung kanyang mga ang kanyang days, no, na parang yung kanyang days go faster than a weaver's tool, and they come to an end without hope, no. Yung para bang napakadali ng ang buhay ng isang tao na kapag wala siyang pag-asa, no, na lalo tigit sa lahat, no, kapag nawawalan siya ng pag-asa, no, doon natin makikita that inilarawan ito na kagaya nung ikot no nung weaver's tool na yon. It is much more faster daw doon, no, mas mabilis pa doon sa ikot nung makina na yon, no, that helps them to weave at those times, no. They come to an end without hope. Na doon natin makikita na parang ito'y magdadala sa atin ng ng hindi maganda, no, kapag ito po ay kapag mawalan tayo ng pag-asa sa ating buhay, na para bang unti-unting umiigsi ang buhay ng isang tao kapag nawawalan siya ng pag-asa, no? Kasi makikita natin, no, that is very true. Kaya maraming mga tao today, no, kapag nawawalan ng pag-asa, no, kapag na-depress sila, nawalan sila ng pag-asa, sometimes parang hindi na nila nakikita yung saysay ng buhay, o parang hindi na nila kayang magpatuloy sa kanilang mga buhay. And that's a time that they commit suicide, isn't it? Nagpapatiwakal sila o nagpapakamatay sila, no? Kasi hindi na nila nakikita yung pag-asa nila sa kanilang buhay, no? And parang kapag nawalan tayo ng pag-asa, parang ito'y magdadala sa atin upang umikli pa lalo yung ating buhay, no, that we will end without we will sabi doon yung we will end without hope in our lives, no, na kapag nawalan tayo ng pag-asa, ito po ay para bang umiikli yung ating buhay, no, at and that's very true, no, kasi tingnan niyo po yung kung kapag tayo nawawalan ng pag-asa at very depressed tayo, nawawalan tayo ng mga bagay patungkol sa ating buhay, isn't it? No, ito ay nagbibigay sa atin ng stress, no, namumroblema tayo, nagiging anxious tayo, no. And I believe kapag ganun lagi ang nangyayari sa buhay natin, ito ay magdadala sa atin upang umigsi ang ating buhay, no, para magkasakit tayo at mga bagay na makakaapekto sa ating pong buhay sa ating buhay bilang tao. Kaya nga may katotohanan yung sinabi ni Job that yung ating buhay, no, yung our days will go faster than a weaver's tool, and they come to an end without hope. No, kaya nga ganun ka-depress ang mangyayari sa isang tao na nawawalan ng pag-asa. Kaya napaka-importante na manatili tayo na magkaroon ng pag-asa sa ating buhay, no? Kasi I believe how important it is for us to have hope in the Lord. Now, sabi dito sa 1 Thessalonians 4 verse 13, "Now we do not want you to be uninformed, brothers and sisters, about those who are asleep, so that you will not grieve like the rest who have no hope." So dito natin makikita na si Paul, when he was talking about, no, na ayaw niya na we will be caught uninformed, no. Kaya nga sabi dito, now we do not want you to be uninformed. Kaya napaka-importante, na nga sumusulat si Paul lagi sa mga mananampalataya para they will not be caught uninformed of things, no. Kaya nga sabi niya, brothers and sisters, about those who are asleep. Dito yung tinutukoy ng mga asleep dito, yung mga namatay kay Kristo na ating Panginoon, no. Kaya nga dito natin makikita na hindi larawan o anong term ang ginamit ng Panginoon o salita ng ating Panginoon Diyos sa mga namatay na may Kristo sa kanilang buhay, no. Sabi doon, they are just sleeping, no, para bang silang natutulog lamang, no? So that you will not grieve like the rest who have no hope. Dito makita natin dito, no. Kaya nga minsan, although 'di ba kapag namatayan tayo ng mahal sa buhay, hindi ibig sabihin doon na hindi tayo magluluksa o malulungkot o magi-grieve sa bangkay o sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay, no.
Kasi normal lang naman sa tao na mag-grieve tayo dahil mamimiss natin yung ating isang mahal sa buhay na, na namatay, no? But then, ang nagsisilbing pag-asa sa atin, sa ating mga kapatid, no? Dahil sabi dito, the Bible says that they are just sleeping, no? About those who are asleep, sabi doon. So that you will not grieve like the rest who have no hope. Kasi kung although we are also grieving sa ating pong buhay bilang mananampalataya, no? Ang kaibahan natin when we are mourning and grieving sa ating mga mahal sa buhay na namatay is that yung ating grievances is with hope. Compare naman sa isang taong walang Kristo, yung kanilang grieving is without hope. No? Kasi alam natin na ang isang taong namatay na walang Kristo sa ating buhay, wala na po talaga nun. No? Wala nang second chances yon or wala na talagang pag-asa. Alam na natin na totally separated na yung isang tao na yon na walang Kristo, na namatay siya na hindi ligtas o namatay na walang Kristo sa kanyang puso. Alam natin na talagang totally ano na yon, separated from our God. But then ang sa atin naman, although alam natin na pumanaw yung ang mahal sa atin sa buhay, na alam natin na siya ay ligtas, dulot ng ating Panginoon, although we will miss that loved one and we will grieve over him or her, pero ang ating grievance is not like the rest who does not hope. Alam natin mga kapatid na pagdating ng ating Panginoon, lahat ng mga namatay kay Kristo Jesus ay bubuhayin na muli ng ating Panginoon, no? Kaya doon natin makikita yung nagsisilbing pag-asa sa ating buhay, no? At ito yung parang binibigyan ng kasiguraduhan ni Paul. Kaya nga sabi niya, I do not want you to be uninformed. So binibigyan niya ng kasiguraduhan yung mga mananampalataya sa Thessalonica na sa mga taong namatay daw na may Kristo sa kanilang buhay, no? Although magluluksa pa rin sila, but their grievances are with hope. So unbelievers without hope can only grieve over the deaths or loved ones, sabi dito, no? And their own certain deaths. Believers still grieve over deaths of loved ones, but it is not a grief devoid of hope. Yung kanilang grievances, no, kapag ang mga unbelievers is without hope talaga, no. They grieve over the death of their loved ones, no? And also about their death as well, no? But then tayo mga mananampalataya, although nandun pa rin yung we will grieve over death of our loved ones and family na pumanaw, pero yung grieve, yung ating pagluluksa daw o yung ating grievances is with hope, no? Hindi siya yung walang pag-asa. Kaya tayo naniniwala tayo na kaya nga sa ating buhay naniniwala tayo na kahit tayo mamatay, no? It is yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na kapag may Kristo tayo sa ating Panginoon, mamatay man tayo physically, but Jesus Christ says that even though we die physically, but then sabi doon pinangako niya that we will live, no? So not makikita natin, no, yung resurrection, yung promise na resurrection ng ating Panginoon sa mga taong physically will die, but then alam natin mga kapatid that there is hope when it comes to the death of a believer dahil alam natin na sila'y bubuhayin na muli ng ating Panginoon pagdating niya sa kanyang second coming. Kaya yun yung nagbibigay pag-asa pa rin sa atin, no, when it comes to sa mga pamilya natin o mga mahal sa buhay na pumanaw na, at ito'y nagbibigay kasiguraduhan sa atin na sila po ay muling mabubuhay at alam natin mga kapatid na makikita po natin muli sila, no? Okay? So napaka-importante mga kapatid as we end tonight na dito natin makikita as we close itong lesson na ito, yung faith and hope, no? As we will be entering another topic or lesson next week. Dito natin makikita na napaka-importante po talaga yung faith and hope sa ating buhay, no? Na pinag-aralan natin many days, no, sa ating pong pag-aaral. Kaya napaka-importante po na maunawaan natin
na patuloy pa tayong magpatibay, lumalim sa ating pong pananalig at higit sa lahat magkaroon pa tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Kaya napaka-importante po talaga na magkaroon tayo ng pag-asa sa ating buhay, no? Dahil vital po 'yan, kinakailangan 'yan para sa ating pananalig, no? Kasi although meron tayong pananalig but then dahil sa mga pinagdadaanan nga natin sa ating buhay, parang ang faith na yan ay patuloy na manaig at patuloy na mag-operate. Kinakailangan natin talaga na magkaroon ng pag-asa, no? Because hope is so vital when it comes to our faith. Another thing na natutunan natin tonight is that ito'y nakakatulong sa atin to become firm and secure, no, in our lives. Kaya napakainam na magkaroon tayo ng pag-asa. Ito'y nagpapalalim, nagpapatibay palalo sa ating mga buhay upang maging matatag at maging secure sa ating pong buhay, sa pang-araw-araw nating buhay din. Okay? So another thing is that napaka-importante yan sa pang-araw-araw nating buhay bilang Kristiyano upang magkaroon tayo ng joy in our lives, maging patient sa lahat ng ating mga pinagdadaanan at mag-persist palato tayo sa panalangin. At alam natin nakakatulong yung pag-asa na yan when it comes to those things. And then, sabi nga natin, it gives us boldness and at the same time, nagbibigay sa atin itong pag-asa na ito, it helps us to purify ourselves because we know that when we consecrate ourselves, no, and we are able to reach that time na tayo po ay datnan natin yung panahon at oras na pagdating ng ating Panginoon. Sabi doon, what is so sure that we will be revealed unto us is that we will become like the Lord. At dahil tayo, yun yung nagbibigay pag-asa sa atin para patuloy tayong mamuhay ng banal, ng kaaya-aya sa ating Panginoon. Kaya it helps us to purify ourselves kapag ganoon po na meron tayong pag-asa, no? Kapag meron tayong ganung pag-asa, no, ito'y nakakatulong sa atin para ma-purify natin yung ating mga sarili, ma-consecrate natin yung ating mga sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. At dito din natin nakita, mga kapatid, kung paano ang isang tao na wala pong pag-asa, no? Kaya napaka-importante yun sa ating pong buhay. Okay, so as we close tonight, no, let us now come to the Lord and let us pray. So before that, let me stop